And even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for the Lord is my shepherd. Magandang buhay mga katiats, welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap dito na napakagandang mga markers. At ayan o, very organic ang hukay nila katiats. Maitim ang lupa, ibig sabihin may organic matters na nasa ilalim ng lupa. Alright, so bago tayo magpatuloy, shout out sa lahat ng ating mga katiats sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao at sa ating mga katiats in abroad. Magandang oras mga katiats, meron tayong i-analyze ngayon partially na mga markers sa site ni katiats. Well, maganda ito, marami. Oh. Ito at meron pang banga na konkreto. At ito, magandang signs. Pero bago yan ay basahin muna natin ang kanilang sulat. At may sketch dito ng kanilang hukay. Ito ayon sa kanila ay sa 4 meters and 1/2. 4.5 meters ay merong ito yun. Itim na lupa. And then sa 5 to 6 meters ay suso. Merong suso na tulaya, pili. Suso. Merong suso sa 5 to 6. Ang suso na pilipit. So, ganito, spiral yun na suso. So, ganyang mga spiral na suso, yan ay sentro or eksaktong digging spot. 6 to 7 meters ang nahukay nila. Merong mga boulders na may white cement na 4 petal flower. 4 petals. Ay 4 petals. Kapag ganyan na mga 4 petals to 5 petals ay ano yan eh, mga patibong yan, mga booby traps. Ito halo-halo, merong kasing laki ng piso, bulaklak. Okay, so ingat na kayo dyan pagdating nyo sa 6 to 7. Kasi ang petals ng bulaklak, yung mga nakaganyan lang, tapos malalaking klaseng petals, ay hindi yan yung emperor seal of treasure. Yan ay sign for booby traps or explosive or poison. Oh, ito may sulat dito. Sir, yung jar sa 4 meters. So dito pala yung jar sa 4 meters. Dito nakuha yun. Yung jar ay may laman na lupa tapos sinugasan after 4 days. Unti-unting naagnas ang balat at nangingitim. 1 month namatay yung tao. Findings. Pati bituka nasunog, sir. Grabe. So, hinugasan pala yung jar ng isang tao. Hinihimas-himas niya kasi siguro nabasa siya. Dumikit yung chemical sa katawan niya. Grabe pa, pati bituka ay pumasok sa loob ng katawan. Ang Hapon kasi ay eksperto yan sa paggawa ng germs. Noong World War II ay meron silang laboratory sa Japan na ginawa para sa tinatawag na virus warfare. Itong gagamit sila ng virus para sa digmaan. Pero hindi nila yun nagamit masyado kasi binomba na sila ng Amerika. Kaya eksperto ang Hapon sa paggawa ng mga poison na grabe ang epekto katulad ng ganyan. So ito na, ano bang sign yang naagnas ang balat, nasunog ang bituka? So yan ay poisonous chemicals. So kapag malapit na, nandiyan na kayo sa poisonous chemicals, ay malapit na diyan ang item. Kasi nilalagay nila ang mga booby traps sa malapit na portion. So, estimate ko 2 to 4 meters na lang ay makuha nyo na ang item. Pero meron na kayong meron ng sakripisyo na isa eh. Tulad ng ganyan, pwedeng ibigay na yan ng ng nagbabantay dyan kasi nakakuha na siya ng buhay. Yun kasi ang kapalit yung buhay. Kasi baka hindi kayo nag-alay dyan ng paghukay nyo.
hindi nyo binili yung item value, yung pag-alay ay parang nagipag-barter tayo diyan. I-barter natin yung alay natin na baboy or manok doon sa nagbabantay para walang mamamatay sa kasama. Yun yung mga paniniwala ng mga naghukay noon, ng mga treasure hunters. Kaya maniwala man tayo sa hindi, kapag pagtingin natin na eksakto ng tamang-tama yung ating digging spot, ay mag-alay na kayo at hingiin nyo ang permiso ng nagbabantay na ibibigay barter system. Yung magbigay tayo ng alay, ibigay naman nila yung gusto natin. So ganyan yun. Ang problema ngayon ay palipasin nyo muna kasi ang malas ay nandyan pa. So palipasin nyo muna ng 1 buwan or 2 buwan at buhusan nyo yan ng isang container na suka. Ang suka kasi ay makapag-neutralize yan ng mga poison. Kaya buhusan nyo ng maraming suka, mga 4 na galon ng maasim na suka. Okay, so 4 na galon, magkano ba yan? Gagastos kayo dyan ng mga 800. Okay, buhusan nyo muna at palipasin nyo ang 1 buwan mahigit. Okay, so dito tayo. Ito na sign kung walang walang mga sun rays or guhit-guhit. Ang meaning nito ay treasure under or in the center. So, kung saan nakalagay yan, halimbawa ito yung bato at dito yung marka, lupa ito. Halimbawa nagaganyan yan. So, direktang under siya. Okay, nasa lupa kasi yan, no? Ito yung paa. So, horizontal siya, hindi siya vertical na sign. So, dito mo mismo ito. Ito yung pinakasintro at hukayin nyo ang 3x3 meters dyan. Ganyan kalaki. So, 1.5 ang papuntang gitna, and then gitna to palabas ay 1.5 din meters. So meron kayong total na 3 meters diameter. Under sa ganyan, pwedeng ito yung giveaway ng inyong hinuka. Yung natumbok nyo kasi ay yung mga signs na ganoon na mayroong mga poison, mga booby trap. Yan yung big deposit. At big deposit, kung medium yan, ay makukuha na yan sa diyan sa 7 to 14 meters. Pero kapag big talaga yan, malaki, so malalim na. Aabot na yan sa 20 meters plus to 30 meters. Kaya ito na lang ang unahin nyo muna, ito. Kung saan yan nakalagay na bato, hukayin nyo ang under nyan. 4 meters lang. 4 meters lang. Kung may laman talaga, ay nandyan lang yan. Okay, under sa ito mismo. Yung mga sun rays, nagpahiwatig siya ng east. So, itong mga sun rays niya ay nagsasabi ng araw. So, araw. So, east. So, bandang east. Kung wala sa sentro, ay bandang east nitong bato na ito. Okay, kung saan yung bandang east. Halimbawa dito, ay dito nyo hukayin. Pero pangalawa na yan, unahin nyo muna ang gitna kasi yan ay treasure under. Okay, ito naman yung banga na nahukay nila na sanhi ng pagkamatay ng kasama. Sa tingin ko, gawa sa simento to na banga. Ang hinugasan, so meron palang poison. Merong poison na laman. Ang banga ay marker yan ng tunnel. So kung ganito ang tunnel at nakuha nyo ang banga sa 4 meters, so dito banda, ito yung lupa. So kung narito yung banga, nagsasabi yan na mayroong laman. Kasi walang laman yan, nagsasabi siya na ang laman ay wala sa loob nitong banga. Ibig sabihin ang laman ay nasa baba niya. So eksakto talaga yung hukay nyo. So dito yan sa under sa banga. So umabot kayo ng 7 meters ba? 7 meters pa ngayon, di ba? At maitim na ang lupa.
So ibig nang sabihin ng maitim ay dapat buhangin ang makikita dyan kasi tabing dagat yan. Kung maitim, very organic na yan. Meron nang nalalata dyan ng mga bagay. Kaya maitim. At kapag maitim, makati na yan kasi organic yan. At merong methane din yan, merong gas. So pasingawin nyo at huwag kayong maghukay na walang electric fan or industrial fan. Gamit kayo ng hangin. Lagyan nyo ng hangin ang hukay na malakas para lalabas yung concentrated na vapor or vaporized poison. Okay, lagyan nyo ng hangin ang tunnel nyo. Gamitan nyo yung parang ganito na hugis, industrial fan, yung ganyan. At kabitan nyo ng hose ang dulo nito at ilagay nyo dito sa ayan. Magbubugas yan ng hangin dyan sa inyong hukay para lalabas yung baho o methane. Ayan, ilagay nyo yan dyan. Pero itong fan, dito lang yan sa itaas. Ilagay para makakuha siya ng priskong hangin, oxygen at ipasok niya sa loob. At ma-replace yung maruming hangin na mayroong poison. Okay, itong X, yan ay target Target. So, dyan lang yan. Pwedeng harapan, pwedeng under. At pwedeng sa kanya mismo. Okay, ito yung hinukay nyo na sign. 3 triangular holes. At merong parang puso. Ito, mahaba na puso. At 3 butas. Merong ganyan, and then pababa na sign. So dito nga, so parang natamaan nyo ang tamang entrance. Yung nga lang ay mayroong poison, di ba? Okay, so ito linya. Ang linya na ito ay dalawahan to pwedeng dito or pwedeng doon. Tingnan nyo lang kung saan ang arrow. Kapag may arrow sa dulo ng linya, ayun yung sundan nyo. Ito naman, sa ibabaw to ng lupa nyo nakuha. So ibig sabihin siya ay coffin. Concrete coffin na walang laman. Ibig sabihin yan ay symbol lamang. Symbol na mayroong ibinaon. Ano bang laman ng concrete coffin? Ng tinatawag na pantheon. Maliit na pantheon to So ang pantheon ay may laman yan. Ang ibig sabihin ng pantheon ay mayroong ibinaon. So mayroong ibinaon under sa kanya. Kung walang laman ang loob nito, pero kailangan biyakin nyo talaga ito, basagin nyo para makita nyo ang laman sa loob. At kung walang laman, ibig sabihin siya ay marker lamang na magpatuloy kayo sa baba. So mayroon siyang mga inscription, Ayan. So ito yung mga lalim siguro ito by feet. Ilang guhit ba yan? Ganyang kalalim yan. So kung by feet or by meters, hindi tayo sigurado pero nasa dalawa lang yan. It's either feet or meters ang ginamit na value nitong bawat guhit. So napakarami yan, ibig sabihin malalim. Malalim tong under nito. Okay, so yun lang ang pag-analyze ko mga katiyats. Good luck sa inyo. At laging mag-ingat. Kapag papasok kayo sa tunnel, magdasal kayo ng salmo. Yung salmo na, when I walk into the valley of death, I will fear no evil because the Lord is my shepherd. Yung the Lord is my shepherd ang ipagdasal nyo. Ako marami akong pinasok na talagang natatakot ako kasi baka hindi na ako makalabas. Pero yun lagi ang sinasambit ko Yung the Lord is my shepherd. Yun lang, kahit si King David noon, nang magtago si King David sa mga kuweba, kasi hinahabol siya ni King Saul, ganyan ang kanyang dasal. Yan ay dasal ni King David. Yung when I walk into the valley of death, I will fear no evil because the Lord is my shepherd. Yan, ulit-ulitin nyo lang yan. Kasi walang imposible sa Diyos. Okay? Ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel
para palagi kayong updated. Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Paalam!